Ngayon, ang problema, yung urgent corruption problem, hindi yun ang ina-address ng BBM administration. Ang gusto nyong hanapin, yung korupsyon na nangyari dun sa previous administration. And this is an act of a leader na guilty. Ba't wala kang ownership? Ang problema nandun sa administrasyon mo, tapos ang hahanapan mo ng issue yung previous administration. Gawain ano yan? Gawain yan ng leader na walang bayag. 'Di ba? Yun yung problem doon. So, kumbaga keep it, if they're going to look after doon sa mga bills ni Mark Villar, inene, that's politics eh. Hindi naman public service yan eh. Political persecution yung ginagawa nila na yan eh. And that is something that will not benefit us. 'Di ba? Ngayon, hinahanap nila mga mali ni Mark Villar. I'm very sure meron kayong makikita dyan. Pero pag kunwari, nakita mo yung kamalian ni Mark Villar, sino makikinabang? Pilipino ba ang makikinabang? Eh si Mark Villar, sabihin na natin na meron silang nakita na problema dun sa mga projects ni Mark Villar bilang DPWH Secretary. Sabihin na natin na may korupsyon na nangyari during that time, but I don't think yung project na na-deliver ni Mark Villar comes close yung BBM administration sa dami ng project na nakumpleto niya. So ngayon, korupsyon na nangyari dun sa panahon ni Mark Villar versus dun sa korupsyon na nangyari dito sa BBM administration, ano yung mas urgent na problema dyan? Yung kay Mark Villar o yung sa under BBM administration? Diba? Yung kay BBM. Of course, diba? Yes po. So, yun yung problem. That's how we should approach the problem. Ito po ang patunay mga kababayan na yung mga DDS pong yan ay hindi po anti-corruption. Hindi po sila galit sa korupsyon. Sila po ay anti-Marcos lamang at talagang panatiko po ng mga Duterte. Kasi sa pagkakaunawa ko po sa sinabi niya, ang gusto niyang sabihin na ang admin po ni PBBM ay mag-focus lamang daw po at intindihin yung corruption na nangyayari ngayon. At wag na pong pakialaman yung nangyari sa korupsyon ng panahon ni Mark Villar or ni Duterte. Yun po yung pagkakaunawa ko, I'm sure. Ganun din po yung pagkakaintindi nyo. Literal naman pong sinabi niya eh. Tinanong pa nga niya, ano daw mapapala natin kung malaman natin may mali at may korupsyon sa panahon ni Mark Villar sa DPWH. Natural may mapapala tayo doon dahil maaaring habulin kung may patunayang korupsyon at may nagnakaw talaga, maaaring habulin yung pera ng taong bayan na ninakaw nila at ibalik sa kaban ng bayan para magamit sa mga Pilipino. Ano ba namang klaseng pag-uutak meron ng mga ito? Baluktot na baluktot yung pangatwiran. So yan po, ito po yung patunay na hindi po sila anti-corruption, anti-Marcos lamang sila at pro-Duterte. Kahit paanong panahon yan, panahon pa yan ni PGMA, ni Pinoy, ni Duterte, or ngayong kasalukuyang admin ni PBBM, kung matuklasan na may korupsyon, dapat yan lahat urgently ina-address at iniimbestigahan. Hindi po pwede na, ay kay Duterte to, wag niyong pakialaman yan, wag niyong imbestigahan yan. Ang pakialaman niyo yung nangyayari sa panahon ni PBBM na korupsyon. Tama ba yung ganung pangatwiran mga kababayan? To be fair, no, kay PBBM sa admin niya, pinaiimbestigahan naman niya ang korupsyon ngayon. Kaya nga may ICI, kaya nga may Blue Ribbon Committee, kaya may investigation ang HOR sa pagkakaalam ko. And iba't iba pang nag-iimbestiga at ang taong bayan nagsasalita, nagbubusisi. Tayong lahat, no? Nakikialam sa nangyayaring korupsyon sa kasalukuyan. And kasabay nun, binubulat-lat din yung mga korupsyon nung panahon ni Duterte. So hindi kami papayag na ang bulat-latin lamang ay yung mga korupsyon na nangyari sa hindi panahon ni Duterte. So talagang obviously gusto nilang iligtas yung kanilang idol, si Duterte. Pinangalanan niya si Mark Villar, wag na daw pakialaman, wag na daw tignan kasi ano daw mapapala ng mga Pilipino kapag nalamang may mali or may corruption sa panahon ni Mark Villar. Ang justification niya dahil sa pagkakaunawa ko, dahil daw maraming ginawang proyekto. So ganun na ba yun? Kapag maraming ginawang proyekto, okay na lang na may corruption? Pambihira namang pag-uutak yan mga kababayan. Yan po, no? In my opinion, yan po ang enabler ng korupsyon. At talaga namang sa ganyang pangatwiran, pinoprotektahan nila ang mga korap, no? Yan po yung talagang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga kurakot
na mangurakot dahil may mga ganitong uri ng Pilipino, mga kababayan. Kaya pala nung panahon ni Duterte na pinaiimbestigahan ni Dick Gordon ng Blue Ribbon niya, yung Pharmally, ay galit na galit ang mga ito. Galit na galit ang mga ito nung iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon yung Pharmally dahil dawit ang pangalan ng poon nila, mga kababayan. So bakit ngayon hindi nyo sabihin sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, naitigan nyo yan, aksayan sa oras, aksayan sa budget ng mga Pilipino. Yun kasi yung narrative nila nung panahon ni Duterte nung iniimbestigahan ng Pharmally. Bakit daw nag-iimbestiga pa, aksaya sa pera, no? Nag-aaksaya ng resources, blah blah blah. Eh kasi nga, nai-involve yung idol nila. Ayaw pa imbestigahan ng Pharmally, mga kababayan. Sila talaga yung talagang todo tanggol, no, sa mga official ng Pharmally. Na-witness ko yan personally, mga kababayan. May mga nakausap pa ako, nakadebating DDS. Bakit niya ba pinipigilan? Ang katuwiran nila, in aid of legislation lang naman. Wala naman doon convict. Well, totoo yun. At least tayong mga Pilipino, nalalaman natin yung katotohanan. And kapag nakapaggawa sila ng batas para masugpo ang mga korupsyon na ito dahil meron silang in aid of legislation sa Pharmally, eh malaking pakinabang ng mga Pilipino doon. Mapipigilan ang mga future corruption. O anong nangyari ngayon? Kakatanggol nila sa Pharmally noon, kakapigil nila ng investigation. Galit na galit pa yung mga kala Senator Risa, kala Senator Pangilinan. Dahil sila yung mga nagbubusisi talaga ng Pharmally. Galit na galit yung mga yan. O tignan nyo, ano nangyari ngayon? Imbis na pinanagot si Zaldico dahil di umano yun na-involved din sa Pharmally yan, hindi na papanagot. O ngayon, umuulit. Meron na namang bagong involvement. Yang flood control. Tapos tuwa kayo ngayon kay Zaldico kasi dinadawit niya si PBBM. So, yan po ang katotohanan, mga kababayan. Patunay, katibayan na sila galit lamang or anti-Marcos lamang. Hindi sila anti-corruption. Wala silang pakialam sa korupsyon kapag involved ang mga poon nila, in my opinion and in my understanding sa mga sinabi niya. Para kasi ang dating sa akin, wag nang pakialaman yung kay Mark Villar, yung kay Duterte, ang pakialaman nyo yung kasalukuyan at ang kanyang binibida, wala daw tayo mapapala. Anong klaseng kagaguhan yan? Anong klaseng pangatwiran yan? Kahit pa panahon niya ni GMA at ni Pinoy, ni Duterte or kay PBBM yon, lahat yan kapag natuklasan, lahat imbestigahan urgently. And to be fair kay PBBM, pinaiimbestigahan niya lahat. Hindi lamang sa panahon niya, pati sa mga nagdaang panahon. Dahil talo ang mga Pilipino dito kung meron kayong papabayaan. So ito talaga, itong grupo ng mga DDS na to, para po sa akin, sila yung mga nag-enable sa corruption kung ganyan yung pangangatwiran nila. Kung ganyan po sila ka-irrational, ka-double standard, at ka-hypocrite. At kung ganyan po sila, magpaliwanag sa kanilang mga supporter. Kawawa naman yung mga supporter na sumang-ayon. Yung mga followers at subscribers niya, kawawa naman, no? Sumang-ayon pa sa kanya. At talaga namang paniwalang-paniwala, pambihira. To be fair, yung kasalukuyang corruption na nangyayari ngayon, pinapaimbestigahan ni PBBM. Kaya nga dapat may impeachment trial si Sara Duterte dahil merong di umani corruption sa confidential fund niya. Kaso, ayun, pinigilan ni Sara Duterte, may pa bloodbath pa. Duwag din naman pala. Pero sa 2026, for sure, magkakaroon po ulit yan ng impeachment. Nung panahon na pinabubusisi or pinatatrial si Sara Duterte, bakit kayo puro kontra? Kasalukuyang di umani corruption na yun. Hindi ba, mga kababayan? Ba't yung kinontra nyo? Ngayon, dahil na nadadawit or maaaring masangkot ang mga idol at mga poon nyo, ngayon, ayaw nyo na. Gusto nyo mag-focus lamang sa kasalukuyan? Di kayo tatantanan ni Trillanes. Kaya nga, sa pagkakaunawa ko, nag-file ulit siya ng plunder kay Bongo. Yung mga hindi inaksyonan ng ombudsman noon. Ayan, aaksyonan na ngayon. So, good luck sa inyo. So, ayan, kitang-kita natin mga kababayan, anti-Marcos lamang sila. Kaya pag sila nag-rally, huwag kayong sasama. Magra-rally lang yung mga yan para patalsikin si PBBM. Hindi para labanan ng korupsyon. Ine-emphasize lang nila yung mga korupsyon na hindi involved yung mga idol nila. Gusto nila pag-usapan natin yung mga korupsyon basta hindi involved yung idol nila. Pero kapag involved na yung idol nila, teka muna, huwag niyong pag-usapan yan, huwag niyong pakialaman yan. Ganun po kalala ang mga DDS, mga kababayan. Ganun ka-hypocrite, double standard, at ganun po sila ka-problematic. Para po sa akin, problema po sila ng bansa natin.
Kung ganyan po yung pangangatwiran at may sasang-ayon dyan, kawawa naman po ang bansa natin mga kababayan. Kahit anong uri ng korupsyon yan, kahit kailan pa nangyari yan, dapat yan lahat i-address. Regardless noong panahon ni Duterte or panahon ni PBBM, lahat yan i-address. And to be fair kay PBBM, lahat naman ina-address niya kahit sa panahon niya. Kaya nga may ICI, kaya nga may Blue Ribbon Committee, at kaya nga may sinasampahan na, may recommendation na nasasampahan ng kaso, and sabi, meron na tayong makikitang makukulong bago magpasko, magpapasko sa kulungan. And yun ang fear nila, yun yung worry nila. Mukhang mga DDS senators po ang makukulong. Yun lang mga kababayan, in-expose ko lang kung gaano kalala ang pangatwiran ng mga ito. Irrational, double standard, hypocrite, at problematic mga kababayan. Huwag po tayong sumang-ayon sa kanila. Dahil kapag yung kanilang mga pangatwiran na mayagpag, ay kawawa po ang bansa natin. No? Kawawa po talaga. Lahat ng uri ng korupsyon, regardless kung kailan nangyari, kapag natuklasan, paimbestigahan. Walang iiwan, walang palalampasin. No? Ganun po dapat. Huwag po tayo maniwala sa kanila. Salamat po sa panonood.